ako si Atty. Shai At ako po si Dr. Dex Makalintal at ito po ang Kalusugan at Karapatan. Ayun, attorney, alam mo ako bilang doktor, I've been on both sides na yung inalisan ako ng pasyente at humanap ng ibang doktor. At meron din ako mga pasyente na pumunta sa akin for second opinion. Ang tanong sa akin Doc, malpractice ba yung ginawa sa akin ng previous doctor? So may tanong akong tanong, ano ba ang definisyon sa batas pagka sinabi natin na malpractice or medical malpractice? So sa medical malpractice, pag yung isang health professionals, gaya ng doctors or nurses, ganyan, ay hindi nila sinunod yung standard of care na required. At dahil doon, yung pasyente ay napahamak. Nagkaroon ng damage, namatay, or lalong lumala yung sakit niya. 4 yung requisites dyan na kailangan mong patunayan sa hukuman para makonsider yung case mo na medical malpractice. Note ko yun. Ano yung 4? So sa una, Doc, duty of care. Sa duty of care, dapat nandyan yung merong doctor-patient relationship. Dapat, pasyente mo talaga. And dapat meron kang duty na dahil patient mo siya, kailangan mo siyang i-cure. Ano ba? Cure, ano pang term doon, Doc? I-treat yung patient. Kasi hindi naman lahat ng disease na cure. Oo, kasi di ba may mga bagay naman na minsan, hindi naman kasi porke hindi gumaling yung pasyente, malpractice agad. Oo, yes. So yan. Tapos yung standard of care, nandyan din. So dapat ginawa nung isang doktor yung nararapat or yung standard sa practice nila. So yung pangatlo, dapat may damage. Dahil dun sa kakulangan or dahil hindi sinunod nung isang doktor yung standard na dapat, ay nagkaroon, or yun nga, lumala yung sakit or namatay yung pasyente. So yung pang-apat, causation, yun yung dapat directly related yung ginawa nung doktor dun sa naging damage. So for example, Doc, meron kami dating nahawakan na kaso na sinasabi na merong malpractice dahil nga naman talaga naiwan nung doktor yung gaza sa loob nung katawan nung pasyente. Masasabi mo ba na as a doctor, malpractice na talaga yun? Kasi as a doctor. Una kasi hindi ako serohano. Hindi ako surgeon. Pero kung titingnan natin, hindi naman talaga dapat magkaroon ng foreign body doon. Oo. So yun. So parang nagkaroon ng complication. So dun pa lang, parang makikita mo agad na oo nga, no, parang possibility talaga na nagkaroon ng malpractice. Diyan ba papasok yung kasi di ba nakita mo yung bagay doon na kunyari yung gasa na nasa sa loob pa ng pasyente. Yun yung ebidensya na sino naman magpapasok nandyan? Yes, wala namang iba. Paano naman makakapasok yan dyan? Kunwari sa bituka mo yung gasa. Yan ba yung res ipsa loquitur? Oo, na from its face, nandun na. Yun na yung yung evidence mo. Hindi naman porke hindi gumaling yung pasyente, malpractice na agad. Hindi naman si Lord yung doktor na mapapagaling niya lahat or matitreat niya lahat ng pumupunta sa kanya. Hindi kasi yung kunyari, ako ginawa ko lahat. Halimbawa, yung father ko, he was brought to the hospital. And then, ako rin mismo, tumulong din ako sa pagsi-CPR sa kanya. Pero wala eh. Hanggang doon lang talaga yung buhay niya. So, will I consider that me as his son doing everything na malpractice kasi hindi na buhay yung tatay ko. So hindi. No? And hindi then, siya automatic, Doc. Yun. So, ibig sabihin, bukod sa nagawa mo lahat ng pangangailangan mo, siguro dapat yung tamang documentation. So yun. So importante yung documentation kasi yun yung panlaban ng mga health professionals na ginawa namin lahat. Nasa standard kami ng care dun sa pasyenteng yan, hindi dapat kami dyan makasuhan. Kasi yan naman talaga yung procedure or yung standard niya na dapat na ginawa. So, kumbaga, what is not documented was not done. Yes. So, kailangan proper documentation. Yes. Ganun naman yan. Sa court din yan eh. So, doon po pasok yung tamang electronic medical records. Yes. And then we go to the medical records in the hospital to see if tama ba yung ginawa ng kumbaga step by step. Kung walang lapses. Yes. Pero again, tandaan din po natin na hindi porke may karapatan yung mga pasyente natin na ganito, magreklamo, ganyan. Okay yun, no problem with that. Pero hindi porke may masamang nangyari, kasalanan agad ng mga doktor o kasalanan agad ng mga health professionals. Yes. So yun, tama. So yun. At sana po ay meron kayo natutunan kahit paano sa episode namin. Magulo man minsan kami magsalita, magulo man minsan kami mag-discuss. Nagkakendi pa ako. Pero sana po ay may natutunan po kayo. At kung mayroon po kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, legal yan, maaari po kayo magtanong.
dito po sa comment section or sa mga inboxes namin, Facebook, Instagram, TikTok. Bahala na kayo. Name it. Sasagutin namin yan ni Doc. Mm. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Again, this is Attorney Shai. At ako po si Dr. Dex Makalintal. At ito po ang Kalusugan At Karapatan. Bye!